Unang pag-uusap sa 5 taon nina Vladimir Putin at Vladimir Zelensky. Garantiyang seguridad mula Estados Unidos sa loob ng 50 taon, hindi pa nareresolba ang issue ng Donbas at may tigil putukan habang may referendum sa Ukraine. Ganito mailalarawan ang huling resulta ng negosasyon nina Zelensky at Trump. At ayon sa ulat ngayon ng Fox News, bilang resulta ng mga negosasyon, maaaring maganap sa lalong madaling panahon ang unang pag-uusap sa telepono ng presidente ng Ukraine kay Vladimir Putin sa mahigit 5 taon. Ayon sa ulat, ito raw mismo ang layunin na itinakda ni Donald Trump para sa sarili niya upang magmukhang pinakamatagumpay na diplomat sa buong mundo. Tiwala si Zelensky matapos ang negosasyon na susuportahan siya ni Trump at Ukraine kung muling magsinungaling si Putin at hindi tanggapin ang mga kasunduang pangkapayapaan. Nangako si Trump na pag-aaralan ang pagbibigay ng garantiya sa seguridad ng Ukraine hindi lang sa loob ng 15 taon, kundi pati agad sa 50 taon. Kasabay nito, nananatiling hindi pa nareresolba ang issue ng Donbas at tinitiyak ni Zelensky na patuloy pa ring pinag-uusapan ang ideya ng Free Economic Zone at wala pang detalyadong pananaw ukol dito. Sinabi ng tagapayo ni Putin, Yuri Ushakov, na hindi suportado ni Trump at Putin ang panukala ng Europa at Ukraine sa pansamantalang tigil putukan bago ang mapayapang pag-aayos ng digmaan sa Ukraine. At naniniwala ang Moscow na kailangang agarang magdesisyon ng Kyiv tungkol sa Donbas. Pansinin na hindi na muling tumawag si Donald Trump kay Putin matapos ang pag-uusap nila sa Mar-a-Lago. Kahit pa sa Kremlin ay inaasahan na magkakaroon ng tawag pagkatapos ng negosasyon kay Zelensky. Sama-sama nating buuin ang mga resulta at talakayin kung paano uusad ang proseso ng negosasyon batay sa mga pahayag na narinig na natin. Dahil ang mga Europeo ay nakahanda ng lumipad kay Donald Trump sa Washington ngayong Enero para tapusin ang lahat ng mga dokumento. Ang pangalan ko ay Igor Alexey Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-comment, at sumali rin sa aking Telegram channel na P-Chai News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kaya, ito ang pinakamainit na balita ngayong umaga. Ang pag-uusap ng mga presidente ng Estados Unidos at Ukraine, sina Donald Trump at Volodymyr Zelensky, ay maaaring humantong sa mga negosasyon. Unang pag-uusap sa telepono sa mahigit 5 taon sa pagitan ni Ukraine leader Volodymyr Zelensky at Russian diktador Vladimir Putin. Iniulat ito ng mapagkakatiwalaang source sa White House ayon sa Fox News. Sabi niya, ang direktang pag-uusap sa telepono ng mga pinununo ng magkalabang bansa ay magiging diplomatikong tagumpay para sa presidente ng Amerika. CP, si Trump ang pinakamatagumpay na tagapamagitan dahil emosyonal na tumutugon sina Putin at Zelensky sa isa't isa, kaya't hamon ito para kay Trump. Sunod, pinaalalahan ng pinagmulan na huling nag-usap ang mga presidente ng Russia at Ukraine noong Hulyo 2020 matapos magsagawa ng operasyon ang Kyiv laban sa mga bayarang sundalo ng Wagner Group na dinala sa Belarus. Ayon sa Fox News, ilang beses nang sinubukan ni Zelensky na makausap si Putin sa telepono, ngunit palaging tumatanggi ito. Sige, tuloy pa. Nakakatawa, ayon sa Fox News, kumbinsido raw ang White House na may posibilidad ng direktang pag-uusap sa pagitan ni Putin at Zelensky noong Agosto at Setyembre 2024, pero noong panahong iyon ay sinalakay ng Ukraine ang rehiyon ng Kursk. Kaya nagbago ng isip si Putin na makipag-usap kay Zelensky. Ibinibigay ko sa inyo ang impormasyong ito para maintindihan ninyo kung gaano kabayas ang Fox News. Paalala lang, noong Disyembre 28 pangatlong beses, nagkita sina Zelensky at Trump. Nauna munang tumawag ang pinununo ng White House kay Putin at nag-usap sila ng 2 oras. Tinawag ng presidente ng Estados Unidos na kamangha-mangha ang pagkikita nila ng presidente ng Ukraine. At ayon sa kanya, nagkaisa sila sa 75 na mga issue ng planong pangkapayapaan. Gayunpaman, hindi pa rin nareresolba ang problema sa Donbas, kung saan hinihiling ni Putin na paalisin ang tropang Ukrainian. Pero siyempre, hindi pumayag si Zelensky. Sinabi rin ni Donald Trump na di umano'y tutulong ang Russia sa muling pagpapatayo ng Ukraine. At narito ang isang nakakagulat na pahayag mula kay Donald Trump. Gusto ng Russia na magtagumpay ang Ukraine. Medyo kakaiba ang tunog nito.
Napakabait ni Putin para tulungan ang Ukraine na makabangon. Handa siyang mag-supply ng murang kuryente. Hindi ko talaga alam paano sagutin ang sinabi ni Donald Trump. Kalokohan lang yan. Ibig sabihin, inaatake ni Putin ang Ukraine para magtagumpay ang Ukraine. Ewan ko, puro kalokohan talaga. Binanggit ni Trump na nauunawaan niya ang posisyon ni Putin na ayaw patigilin ang putukan habang may referendum sa Ukraine. Ganun ang tingin niya. Nakikipaglaban sila ngayon, tapos kailangan nilang tumigil, at pagkatapos baka magsimula ulit sila. At ayaw niyang mapunta sa ganung sitwasyon. Naiintindihan ko ang posisyon niya. Pero pagdating sa negosyasyon ni Zelensky at Putin sa Moscow. Sa Moscow, sinasabi nila na sa ngayon hindi pinag-uusapan ang isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky at ng kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Pero idinagdag ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na magaganap pa rin ang pag-uusap sa telepono nina Putin at Trump sa malapit na hinaharap. Bagaman ipinaalala ko na kahapon sa Kremlin, habang nag-uusap sina Trump at Zelensky, sumisigaw sila ng malakas na tatawagan agad ni Trump si Putin pagkatapos ng usapan nila ni Zelensky. Pero mukhang wala talagang paksa para sa pag-uusap. Bakit ganoon? Oo, dahil ayon mismo kay Zelensky, ang 20 puntong dokumento ay halos 70% ng tapos. At may 2 mahahalagang punto pa na hindi pa nare-resolba. Ayon sa kanya, ito ay ang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, kung paano ito gagana, at ang usapin ng mga teritoryo. Ito ang 2 tanong na natitira sa 20 puntong dokumento. Sabi ni Zelensky, dahil walang kasunduan, hindi pa pwedeng i-finalize ang dokumento ngayon. Binigyang diin ng Pangulo na napagkasunduan na ang mga garantiya sa seguridad. At dito lumitaw ang isang napaka-interesante at nakakaintrigang impormasyon. Ayon sa ulat, iminungkahi kahapon ni Zelensky kay Donald Trump na pag-isipan ang pagbibigay ng 30 hanggang 50 taon na garantiya sa seguridad sa Ukraine, hindi lang 15 taon. Sabi ng presidente ng Ukraine, nangakong pag-iisipan ni Trump ang mungkahi. Binanggit din niya na tiyak na makakakuha ang Ukraine ng mga garantiya sa seguridad mula sa Estados Unidos na tatagal ng 15 taon. Ibig sabihin, hindi na ito pinag-uusapan pa. Ang 15 taon ay konstante. Ngayon, may tanong kung pwedeng palawigin pa ni Trump ito ng 30, 40 o 50 taon. Umaapela ang Ukraine na kung totoong magkasundo sina Trump at Vladimir Putin, gaya ng ipinagmamalaki ni Trump, at sigurado si Trump na hindi nagsisinungaling si Putin at nais talaga nitong itigil ang digmaan at huwag muling umatake sa Ukraine. Kung ganoon, bakit hindi bigyan ng 50 taong garantiya ang Ukraine kung hindi naman daw kailangan? Tama naman. Kung sinasabi ni Trump na naniniwala ako kay Putin, gusto ni Putin ng kapayapaan at kung ano-ano pa, Diyos ko, kahit pa sa loob ng 100 taon, sige, bigyan ng garantiya. Sigurado ka naman, sigurado ka na hindi na muling magsisimula ng digmaan si Putin. Tungkol naman sa Donbas, sa ngayon ay hindi pinag-uusapan ang paglikha ng demilitarized zone, kundi pinag-uusapan pa lang ang Free Economic Zone. Pasensya na, parang lahat ay nakasulat lang sa tubig. Sabi ni Zelensky, malinaw na kung paano imamanman ang tigil putukan at ito ay titiyakin ng mga kaalyado ng Ukraine. Sa parehong panahon, hindi pa napag-uusapan kung sino ang magkokontrol sa posibleng demilitarisadong zona sa Donbas. At sinabi niya na sa ngayon, ang pinag-uusapan pa lang ay ang malayang zonang pang-ekonomiya. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pa ring detalyadong konsepto ng malayang zonang pang-ekonomiya sa Donbas. Ngunit ayon kay Zelensky, kapag ito ay nabuo na, ito ay tatalakayin sa publiko. Sa madaling salita, wala pa talagang napagpapasyahan doon. At malinaw kung bakit, dahil matigas ang ulo ni Putin at sumisigaw ng hindi, gusto niyang tuluyang umalis ang sandatahang lakas ng Ukraine sa mga teritoryong iyon. Magsusunod akong magbasa ng CP kay Zelensky. Sa pag-alis sa Donbas, hindi na ito balita dahil gusto talaga ito ng mga Ruso. Sa kanilang mga ilusyon, gusto nila na wala na tayo sa buong teritoryo ng ating bansa at matagal na nilang pinapangarap ito. Pero meron tayong sariling lupa, sariling teritorial na integridad, sariling estado at sariling mga interes. Kikilos tayo ayon sa interes ng Ukraina. Ano ang susunod na mangyayari? Sa tanong na ito, hindi direkta ngunit oo, hindi diretsong sinagot ng Pranses na presidente na si Emmanuel Macron. Inanunsyo ng presidente ng Pransya ang progreso sa seguridad ng Ukraina. Ayon sa kanya, sa Enero ay matutukoy ang ambag ng bawat bansa sa koalisyon ng mga determinadong bansa at sila, paalala ko, ay 30. Pagkatapos nito,
pupunta sina Zelensky at mga Europeo sa Washington para makipagpulong kay Trump at tapusin ang mga kasunduan. Pero ibinunyag din ni Macron ang isang kawili-wiling detalye. Kahapon, matapos ang pag-uusap sa mga Europeo, nag-usap pa ng sandali sina Trump at Zelensky nang sila lang. Paalala lang, ganito ang format. 2 oras 40 minuto silang nag-usap bilang delegasyon, tapos halos 1 oras naman kasama ang mga Europeo sa video call. Pagkatapos, nagtagal pa si Trump kasama si Zelensky. Nag-usap sila ng pribado, tapos lumabas para sa press conference na natalakay na natin kahapon dito sa YouTube channel na ito. Kung sakaling hindi mo napanood, siguraduhin panoorin mo dahil sa totoo lang, mukhang medyo optimistiko iyon. Ibig sabihin, kahit papaano, si Trump ay hindi naman agad bumatikos kay Zelensky. At pagkatapos noon, sinabi ni Zelensky na pagkatapos noon ay darating ang mga Europeo sa Washington sa Enero. Kapag napagkasunduan na ang posisyon sa seguridad at kapayapaan sa Ukraine, magiging handa na ang Ukraine makipag-ugnayan sa mga Ruso. Kung hindi matatakot si Putin, makipagkita siya gaya ng dati, pero matatakot siya. Ganyan talaga ang ugali ni Vladimir Putin. Noong Mayo siya pa ang nagsabing, sige, magtagpo, pero natakot at umatras. At sa huli, sinabi ni Zelensky na handang suportahan ng Estados Unidos ang Ukraine kung tatanggihan ng Russia ang kasunduang pangkapayapaan at ipagpapatuloy ang digmaan. CP, kapayapaan lang ang tanging opsyon. Naniniwala kami kasama ang mga Amerikano na iisa lang ang aming posisyon dito. Kailangang tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng diplomasya. Kailangan pang idiin ang Russia. Maglagay ng ellipsis dito. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mga kaibigan, kung kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye ng channel na ito. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. May mga platform tulad ng Patreon, Buy Me Coffee, PayPal, bank details, at crypto wallet. Kaya pumili na lang kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.